Paano ko nga ba na-achieve itong ganitong kasimple pero medyo aesthetic na kusina? Nakakatuwa naman kasi ang dami ang nakaka-appreciate dito sa aking kusina. Kahit nga daw maliit, maayos naman daw at malinis. Yun naman talaga yung goal ko dito sa aming kusina. Kahit nga sobrang liit lang niya, gusto ko ay naka-organize. At ang pinakamahalaga sa lahat malinis. Ngayong araw nga ay isi-share ko sa inyo kung paano ko nga na-achieve itong ganitong kusina. Nagsimula nga pala ako na mag-vlog, talaga namang napakadugyot pa nga nitong aking kusina. Naiinggit nga ako dun sa ibang mga mommy vlogger na ang gaganda nga ng mga kusina. Kaya naman kaysa mainggit nga ako ng mainggit, gumawa na lang ako ng paraan kung paano ko nga maayos itong aming kusina. So dito na nga tayo sa video. Ito nga pala yung kauna-unahan kong ginawa, ang pagdidikit nga ng wall bricks dito sa aming pader na walang finish. Pagkatapos, ayan, nag-order na nga ako nitong ibang mga gamit na gusto ko talaga. Kagaya na lamang nitong dish drainer, itong mga condiments bottle, at pati na rin nga mga seasoning jars. Pero take note lang mga mare, kaya lang talaga ako nakapagsunod-sunod nga ng order nito. Dahil itong month na to nga pala ay birth month ko. Ako nga sa sarili ko, kaysa maghanda ako, ibibili ko na nga lang ng mga gusto ko. At ito nga mga gamit sa bahay yung binili ko. Inutay-utay ko lang talaga yan. Dahil syempre, kukunti lang naman nga yung budget ko. Bumili ako nitong mga puting gamit dahil ito nga yung nauuso ngayon. Ito na nga yung pinakaregalo ko sa sarili ko, o diba, puro gamit sa bahay. Aminin naman nga kasi talaga natin na ito na lang talaga yung nakakapagpasaya sa atin. Bale, ito namang set na to, itong mga baso, tao ba ng baso, at saka itong pitchen, ay regalo lamang yan sa akin ng aking kapatid. Pero syempre, ako yung namili niyan para naman nga pasok sa ating tema. Tapos nung makailang araw, ayan, nung nagpunta naman kami ng palengke, bumili naman ako nitong mga ilang pang kailangan dito sa kusina. Kagaya nga nitong pantakip sa pagkain, lagayan ng sponge, at pati na rin nga itong drainer. So ayun, bigla ko ngang naisip na ang gaganda na nga ng mga lagayan ko ng mga kape, pero wala pa nga akong initan ng tubig na maganda. Kaya naman naglambing nga ako kay Mister para nga makabili nitong electric kettle. Munod na mga araw naman, ito naman nga, at nagutay-utay na din nga ako bumili ng mga materyales na gagamitin naman para nga sa pagdi-DIY doon sa aming kusina. Nag-order ako ng mga wallpapers, kurtina sa lababo, at iba pa nga mga gagamitin para nga sa pagdi-DIY. Alam nyo, sobrang natutuwa nga ako habang nagbubukas ako nitong mga parcel na ito. Kasi feeling ko talaga unti-unti na ngang natutupad yung pangarap ko para nga dito sa aking munting kusina. Hindi man nga ito kagaya ng sa iba na talaga naman nga mamahalin o di kaya ay malalaking parcels. Pero yung puso ko talaga tuwang-tuwa dahil nga kahit papano meron nga tayong nabubuksan. Makalipas nga ang ilang araw, ayan, nagsimula na din nga pala ako sa pagme-makeover dito sa kusina. Inuna ko nga pala itong gagawin kong coffee area or itong coffee corner. At ito nga yung dating ayos ng aking kapihan. Sobrang simple lang, tapos puting-puti nga siya. Patuloy pa rin nga yung pagdating ng mga parcels. Pero hindi naman ito araw-araw ha. Kung kailan nga lang magkaroon ng labis na pera. Syempre, wala naman tayong trabaho, kaya hintay lang tayo ng bigay ng mister. Mga sumunod na araw naman, ito namang dingding namin dito sa kusina yung inayos ko. Di na nga ako bumili ng mga plywood at itong mga scrap na nga lamang yung ginamit ko. Talagang ang tsinaga ko yan kahit nga ako lang yung gumagawa dyan dahil may trabaho nga si mister. Ang gusto ko na rin kasi talagang maayos nga itong kusina ko para naman nga hindi na nga ako mahiya sa pag-video. Natapos na nga ako sa paglalagay ng double walling. Pagkatapos, ayan, same day din lang, dinikitan ko na siya ng wallpaper. Sobrang tuwan-tuwa na nga ako dito sa ginagawa ko kasi talaga naman ngang napakaganda ng resulta. Eto nga pala yung ayos ng kusina ko noon ay talaga namang napaka-boring at wala talaga siyang kabuhay-buhay. Noon naman talaga binivideo ko na yan dahil talaga nga gusto kong mag-vlog. Pero dahil nga ganyan yung kusina ko, kukunti lang talaga yung nanunood. Kaya nga sinikap ko na mapaayos nga ito. Para na rin nga ako, mabago naman nga yung content ko at makapag-DIY naman nga ako dito sa aming kusina. Pinalagyan ko nga itong dingding ng aming lababo ng plywood. Tapos dinikitan ko lang yan ng wallpaper. After no, nagdikit naman kami ng vinyl tiles dito sa aming flooring ng lababo. Eto na nga yung naging itsura niya at inayusan ko na din nga pala iyan itong mga gamit na na-order ko din online. Sobrang tuwang-tuwa na nga ako sa naging resulta niyan, pero hindi pa nga pala yan yung final. Pero inilagay ko na muna kung ano yung mga gamit na meron ako dito. Para naman nga maayos na itong kusina ko at magamit ko na rin nga. Uunahan ko na kayo mga mare at pare ha. Mahaba nga pala itong video na ito dahil umabot ito ng 10 minutes. Kaya sana talaga umabot kayo hanggang dulo. Dahil nga na-vinyl na namin yung lababo namin, hindi na kami pwede doon maglagay ng kalan. Kasi nag-research
nag-arrange nga kami ni Mister na magtutuklapan nga yung mga vinyl tiles na inilagay namin kapag ka nga nainitan siya. Kaya napag-isipan ko nga na maggawa na lamang dito sa kabilang side ng space na paglalagyan nga nitong aming burner. Ako lang din nga yung nagpupukpok dyan, pero itong ang patungan na ito si Mister na yung pinaglagay ko kasi hindi ko siya kaya. Syempre, kailangan na ulit nating magdikit ng mga wallpaper. Dahil low budget nga lamang tayo. Kung mapapansin nyo nga, talaga naman ngang walang sayang sa akin kasi itong maliliit na piraso nitong wallpaper, ginagamit ko pa rin talaga. Nang matapos ko nga i-makeover, ay ito na nga yung kinalabasan. Pero hindi pa rin yan final. Dahil mas pagagandahin pa natin yan. Pero bago natin yan pagandahin, balik na muna tayo dito sa aking lababo. Inorderan ko nga pala ito nitong tape na rubber para naman nga masil itong pinagdugso nga ng mga vinyl tiles at hindi nga masiksikan ng tubig. Nakakatuwa nga itong tape na ito kasi sobrang dikit nga niya kahit na nga nababasa siya. Hanggang ngayon nga nakadikit pa rin yan at wala pa rin talagang katuklap-tuklap. Hindi pa rin nga ako nakontento at nagdagdag pa rin nga ako ng mga gamit dito sa may lababo. Nag-order ako ng lagayan ng sabon, toothpaste dispenser, syempre pati na rin ng toothbrush holder para naman nga mas malinis tingnan. At kung gusto nyo rin nga pala ng mga ganitong gamit, ay ilalagay ko na lamang din po lahat sa comment section ang link. Nag-order na din nga pala ako ng sabitan ng mga tasa dahil nga maliit lamang itong space dito sa lababo. Dahil nga inalis na natin dito yung ating burner, ay dito ko naman ilalagay yung ating coffee area or coffee corner. At dahil nga for the aesthetic na nga tayo dito sa ating bahay, ay ginawan ko na rin nga pala ng paraan itong pintuan namin at nag-order na din nga pala ako ng ganitong design ng wallpaper. Alam nyo, itong mga idea na to ay nakuha ko lamang din naman nga sa mga mommy vlogger na pinapanood ko din palagi. Sobra talagang nakaka-inspire nga yung mga mommy vlogger na nagpapaganda nga ng kanilang mga bahay. Alam nyo, ngayon nga ang dami na nga nai-inspire din dito sa mga pinaggagawa kong DIY at pag-aayos nga dito sa aming bahay. Yung iba talaga nagme-message pa nga sa akin at talaga namang nakakataba nga ng puso. Nakakatuwa nga dahil sabi nila isa na rin daw ako sa iniidolo nila at kinukuhanan na rin nila ng inspirasyon. Di ko talaga akalain na darating nga tayo sa ganitong punto. Dahil kung kilala nyo nga lamang talaga ako ng personal, hindi naman talaga nga ako madaldal. Sobrang mahiyain ko din nga. Kaya hindi ko talaga ine-expect na magiging vlogger din nga ako. Gusto ko lang naman nga kasi noon mag-video dahil naaaliw nga ako. Yun ba naman na palagi nga lang ako nandito sa may bahay at kami lamang dalawa ng anak ko yung nagkakakitaan. Syempre, naiinip kaya ayun. Naisipan kong mag-video hanggang sa naisip ko nga na bakit hindi ko i-post. Noong una nga talaga trip-trip nga lang. Hanggang sa hinanap na rin ng katawan ko yung pagpo-post nga araw-araw. Kaya talagang ayun, nung sinipag na nga ako, tinuloy-tuloy ko na hanggang sa ngayon nga ito. At ngayong buwan nga sasahod na nga ang Mami Juday nyo. At ang isa rin nga sa kinatutuwa ko 22k followers na nga tayo. Biruin nyo yung mga mare. Nung una talaga trip-trip lang pero ngayon nga at magkakapera na nga tayo dito sa ginagawa nating ito. 1 taon at 4 na buwan nga pala itong aking pagbablog at ngayon nga lang talaga ako sasahod. Excited na nga akong mahawakan yung pinaghirapan ko talaga ng napakatagal na panahon. At sisiguraduhin ko talaga yung makukuha kong pera dito mapupunta nga sa magandang bagay at hindi ko nga siya wawaldasin. Kaya ako nga pala ito yung sinishare sa inyo hindi para ipagyabang ha. Gusto ko lang din kasi talagang palakasin nga yung loob nyo at maging inspirasyon nyo nga para nga lumaban pa dito sa larangan ng pagbablog. Alam na alam ko talaga na hindi nga talaga madaling gumawa ng mga videos. Minsan masakit pa nga sa kalooban kapag ka nga hindi pa umabot ng 1,000 yung ating views. Pero wala naman tayong magagawa, diba? Nasa mga viewers naman natin yan. Ang magagawa nga lamang natin para magpatuloy nga magsipag pa nga. Para makamit nga natin yung talagang hinahangad natin dito sa larangang ito. Ako nga 1 taong mahigit yung hinintay ko at itinuloy-tuloy ko lang siya. Sinaga ko talaga siya mga mare at pare kasi wala naman din nga akong magagawa. Hindi naman ako makakapagtrabaho sa malayo dahil meron nga akong anak na may sakit na dapat nga tutukan. Ito na nga lamang yung naisip ko na paraan para nga kumita ng pera at makatulong nga sa asawa ko sa mga gastusin dito sa bahay. Kaya mga mare, kung isa kayo sa mga nangangarap na makatulong din nga kahit papaano sa ating mga asawa, ay ipagpatuloy nyo lang talaga. Okay lang naman na mapagod at makaramdam nga ng katamaran. Pero ituloy nyo mga mare, wag nyong bitawan. Pasasaan pa at darating din yung panahon o yung oras na tayo naman yung kikita, tayo naman yung makakabili ng mga pangangailangan natin at pati na rin nga ng mga gusto natin. Makakatulong tayo hindi lamang sa ating mga pamilya, pati na rin nga sa ibang pamilya pa na nangangailangan. Ay siya mga mare, mabalik na nga tayo dito sa video. O diba at nakita nyo kung saan nga ako nagsimula. Yung dati kong kusina na walang kabuhay-buhay, walang kakulay-kulay, ay ito na nga siya ngayon. Mas malinis tingnan at sumasabay na rin nga sa uso kahit papano. Marami pa nga akong gustong gawin dito. Kaya abangan nyo pa nga yung mga susunod kong video.